Hey guys, what's up? Beneficiary Winning today. Tara, pag-usapan natin itong shinare sa ating kagabi ni Montemion. So, we were not able to tackle this last night, but definitely today, pinanood ko ito and talaga namang hindi ko kakayanin. Kaya, hindi ko kinaya yung mga pagyayabang dito ni Attorney Claire Castro. Kaya ito, tayo magbibigay ng reaction sa mga pinagsasabi niya tungkol kay Attorney Libayan. Samahan niyo ako at pag-usapan natin. Okay guys, doon sa mga hindi pa po nakakapanood nito, panoorin po natin ito ngayon, no? So partly napanood ko na po yung video na ito. Nag-react lang si Attorney Libayan sa mga pinagsasabi ni Attorney Claire Castro. Hindi ko pa po napapanood yung version ng kay Kaaya, but definitely may mga tao talaga na dahil sa respetong malaking binibigay natin kay Attorney Libayan at pagmamahal pati ng pagsusuporta, hindi natin maiwasan na meron at meron talaga mga tao magsasalita patungkol dito sa mga pahapyaw ni Attorney Claire Castro. Okay, last night while we're actually having our live, medyo humapyaw dito si Mang Temyo, si Panyero. Tungkol daw sa mga pinagyayabang at pinagsasabi ni well, basically hindi niya sinabi yung word na pagyayabang, it's more like yung mga sinabi di umano ni Attorney Claire Castro dito kay Attorney Libayan. So, I only had the opportunity to go over this a few hours ago and ninamnam ko talaga yung bawat salita na sinabi rito ni Attorney Claire Castro. Nakakatawa naman talaga. Ipinagmalaki niya pa ang pagiging cum laude niya, ang pagiging scholar niya sa UST, pagiging presidente niya. Tama naman dito si Attorney Libayan. Do you really have to brag that? 'Di ba? Ni siya nga mismo abogado rin siya. Never niya ipinagmalaki yung simple at pinaka-foundational part ng kanyang profesyon. He never bragged na siya ay isang abogado. Much more na siya ay nakapasa ng bar, much more na marami siyang napatalong kaso ni Raffy Tulfo at kung ano-ano pa man. But here, ngayon, pag-uusapan natin ito at hindi natin ito palalagpasin, guys. Maniwala kayo. Tara, let's roll the video. Pwede din tayo magbigay ng opinion tungkol sa anong issue ng legal. Oo. Anong issue ng legal? Ito na siya, magagalit na siya. Iiyak na siya dito. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Ba? Alam niyo guys, recently, no? Well, as always naman, dun sa mga matagal nang nanonood dito kay Attorney Libayan, ano ba ang lagi niyang ini-educate sa atin? Issue, hindi tao. Okay? Ang lagi natin pag-uusapan ay yung issue lang at hindi yung pagkatao. So dito, pinatunayan pa rin niya ni Attorney Libayan na ang approach niya sa ginawa ni Attorney Claire Castro, hindi po yung pagkatao niyang inatake, kundi yung mga sinasabi niyang issue. Samantalang, kung si Attorney Libayan man ay nagre-react sa kanyang mga ginagawa bilang isang USEC, no? Iyon number one, okay, siya undersecretary, nagtatrabaho po siya sa gobyerno. May nakita ba kayo na si Attorney Libayan, meron siyang inatake na beyond, no, sa posisyon ng isang tao? Whether man yan empleyado ng gobyerno o isang pribadong tao na kinokorek niya, wala. So far ako, personally, wala pa ako nakikitang ganon. So laging naka-point si Attorney Libayan sa issue na sinasabi. Very recent lang, nagkaroon ng debate between si Attorney Libayan at saka dito kay Cristan. Ano ba ang focus ni Attorney Libayan doon? Di ba yung mga issues na ni-raise nila? Na he tried to make Cristan understand kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan niyang titingnan on a legal standpoint. Di ba? Hindi niya inatake si Cristan. Hindi naman niya sinabing bobo, tanga o ano si Cristan for having a different understanding or interpretation of the law based doon sa naging desisyon ng Supreme Court. Same goes with Attorney Castro, di ba? Imagine mo Attorney Claire, marami nang tinatawag sa mga tao. Maliban sa attack dog, Castro, Ate Claire. Kung ikaw ba tatanungin ko, tinanong ka ba? Ay tinawag ka bang ganyan ni Attorney Libayan? Hindi. Pero dahil hindi mo kayang tumbukin si Attorney Libayan
'Di ba? Ganyan mo siya aatakihin. Siguro naman may karapatan naman tayong magsalita about sa legal issues. Sino bang nagsabi na wala kang karapatan magsalita sa legal issues? Diyos ko, yung mga hindi nga abogado eh, 'di ba? Yung naniniwala sa kasinungalingan mo, nagbibigay ng mga opinion about sa mga legal issues eh. Ikaw pa kaya? Na isang cum laude, scholar ng UST? 'Di ba? Imagine mo, naging cum laude ka pero hindi mo nagawa mag-top sa bar? Oh. Yung isang professor ko, magna cum laude yun. Na hindi pinagmayabang. Scholar din yun. At nung time naman na siya ay nag-aaral, pamilyadong tao na rin siya. Pero never niya pinagyabang sa amin. Alam mo, nalaman ko ito gaya ng sinabi ko sa inyo kagabi guys. Nalaman ko na nag-iisa siyang magna cum laude. Hanggang ngayon, nag-iisa lang siya na nagkaroon ng Latin honors sa eskwelahan namin. Hindi pa sa kanya nanggaling. Nanggaling pa sa mga co-alumni niya. Nung tinulungan namin siya na mag-ano sa commencement, no? Ng Juris Doctor, ng JD. Ilang taon ko na siyang kilala, pero never niya brinag na siya ay naging scholar, na siya ay isang magna cum laude, no? Na kahit siya ay pamilyadong tao at nagtatrabaho, ganun pa rin siya. Patuloy na nag-aaral. Hanggang ngayon, never nanggaling sa kanya na siya yung ganun. Kami pa nga nagtatanong how are you able to sustain that? Paano? Ang ginagawa na ngayon ng professor ko na yon, siya na ngayon mismo nagme-mentor sa mga barista namin. Tinutulungan naman niya yung mga barista namin kung paano, no, ma-achieve yung pagiging magna cum laude niya. 'Di ba? Yung makasagot ng maayos, makapagbigay ng magandang sagot. Hindi yung gaya nitong mayabang na 'to. Ang problema kasi yung vlog mo, conflict of interest. Pinaliwanag mo rin yan kay Exactly. Tulfo eh. 'Di ba? Naging champion si Attorney Claire Castro diyan. Yun nga sa lahat ng vlog niya, yun yung hindi nga masyadong pinansin eh. Yun ang masyadong hindi pinansin. Baka siguro kaya hindi ka kinakasuhan ni Raffy Tulfo. Dahil meron ng pinaplano tungkol sa'yo na maging USEC ka. Hindi kaya? Kasi kung tutusin, marami kang dinivulge na na mga bagay-bagay tungkol sa mga gawain nila eh. Oo, kinatuwaan ka namin nun. Dahil marami kami natututunan sa'yo and we cannot deny that naman eh. We truly appreciate how you were in the past. Na meron ka talagang ipinaglalaban. Hindi ka partisan. Doon ka lang sa tama. Pero ngayon, obviously, ibang-iba atake mo eh. Ibang-iba ang atake mo. Obviously, isa kang palamunin. Palamunin ka ng isang politiko. Kaya todo-todo yung pagtatanggol mo. 'Di ba? Na hindi mo nare-realize ngayon na isa ka ng public servant ang nagpapalamon sa'yo talaga, kami. Tayo. 'Di ba? Kasama ka doon. Kung kinakaltasan ka ng tax mo. Ako kahit wala akong trabaho, pag bumibili ako ng kahit ano sa kalsada, bumili ako ng magpagasolina ako, bumili ako ng pagkain sa fast food, may VAT ako. May tax akong binabayaran. 'Di ba? Imagine mo kumakamal ka na ng pera sa loob ng Malacanang, kumakamal ka pa rin ng pera sa YouTube. May pumipigil ba sa'yo? Wala. Pero karamihan, milyon-milyong Pilipino pa rin na nagpapalamon sa'yo at saka sa buong pamilya mo. Bakit? Una sa lahat, dahil isa kang public servant. So, ang sweldo mo na tinatanggap mo, mga allowances mo at kung ano-ano pang bonuses mo at kung ano-ano pang mga pinangako sa'yo dyan sa Malacanang, nanggagaling yan sa pera ng taong bayan. Kaya wag mo kaming pagmalakihan, Attorney Claire Castro. Dahil isa ka lang sa dinami-daming palamunin namin. 'Di ba? Pagyayabang mo yung pagiging scholar mo, pagyayabang mo yung pagiging cum laude mo, pero hindi mo kayang ipagyabang na ikaw top bar notcher, 'di ba? Yung nag-top ba ng
bar sa batch ng UST, nagyabang gaya mo? 'Di ba? Hindi ka na nahiya doon? Ano kung naging IBP presidente ka ng chapter na 'yun? Wala kaming pakialam. 'Pag humaharap ka ba sa korte para i-represent mo yung mga kliyente mo, sasabihin mo 'yan? Kailangan mong latagan yung judge, I am a cum laude scholar of UST, civil law. Ano pa? Na presidente ka ng IBP? Na nag-host ka? Na hindi ka ilang taon ka nag-host? Ilang taon ka naging ano? Tama naman si Atty. Libayan, eh. Ilang taon 'yan na 'yan ang ginagawa mo, sino ka? Hindi ka nga namin kilala, eh, kundi pa dahil dito kay Atty. Libayan tsaka kay ano, eh, kina Kaayo hindi ka namin kilala, eh. Oh. Ang difference lang, okay, Atty. Castro, ang difference lang, si Atty. Libayan, kahit pa siya ay imbitahan na ganito, maging ganyan at maging gano'n, hangga't hindi align sa ano niya, sa kanyang prinsipyo, regardless kung gaano ang halaga niyan by money, wala siyang pakialam. In short, hindi nabibili yung pagkatao ni Atty. Libayan. Ang tanong, ikaw, nabibili ba pagkatao mo? Kasi para sa isang kakamping, no, noon kakamping, at ikaw rin mismo nagsabi, di-declare mo, si Duterte ngayon binoto mo noong 2016. Pero si Duterte ngayon, yung inaatake mo. Never mong binoto si Bongbong Marcos. Never mo siyang kinumpanya. Hindi gaya namin. Nagkandaleche-leche nga buhay ko dahil sa pangangampanya kay Bongbong Marcos noong 2021 at saka 22, eh. 'Di ba? Pero hindi ako nangahas na sumapi sa kanila. Bakit? Kasi yung prinsipyo namin, gaya ni Atty. Libayan, hindi kami nabibili. Hindi kayang tapatan ng pera yung pagkatao namin. Ang tanong, ikaw, kaya natatapatan ba ng pera ang pagkatao mo? Tulfo ka din, eh. Babae nga lang. Exactly. Yung binabatikos mong Raffy Tulfo noon, ikaw na yun ngayon. So tama nga naman yung sinabi ni Kaayo noon, di ba? Ang sabi ni Kaayo noon, yung pagiging USEC mo, kung ano yung alam mo sa loob, yun yung gagamitin mo sa mga vlog mo. Nagkamali ba siya? Hindi. Hindi ko pa napapanood yung bagong video ni Kaayo, ah. Di ba? Dahil nag-aaral naman tayo ng batas. Oh. At don't forget, gumraduate naman tayo ng cum laude at scholar naman tayo ng UST Law. Oh, di ba? We didn't forget. Imagine mo, no? Tama naman si Atty. Libayan, no? Do you really have to brag that? Do you really have to tell everybody na graduate kang cum laude at scholar ka ng UST? Tapos ganito yung nakikita sa'yo. Pakita natin. Ito ba ang byproduct ng UST? Information, tinawagan po natin Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating pagbigay. Yung travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28, masaan po siya nag-travel papuntang the Netherlands at South Korea. Meron po tayo nabalitaan at ito yung naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente kasi nasabi pagbabiyahe. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti, ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung ayos na allegedly. Ito ba yung pinagmamalaki ng UST? Ha? Yan ba kaya niyo ipagmalaki UST? Na nag-produce kayo ng cum laude, nag-produce kayo ng mayabang na abogado, nag-produce kayo ng, tapos binigyan niyo pa ng scholarship ng UST, tapos ganyan basura ang mga binibigay sa taong bayan? Ito ba ang dapat niyo ipagmalaki? Mga members ng IBP, chapter dyan sa naging presidente niyo?
Hmm. Ano kaya pakiramdam ng mga members ng IBP dyan? Dito sa pagyayabang ni, ano, ni Attorney Claire. Lit ng tingin niya sa inyo. Kung kayo hindi ba kung kayo hindi nakapasa sa first date nyo, lit ng tingin sa inyo ni Attorney Claire Castro. Nakakaya naman sa kanya, no? Kaya tama lang na ginawa niya siyang presidente. Kasi one take lang siya sa bar. Tama lang na hindi kayo naging presidente doon sa mga hindi naka one take ng bar. Kasi nga naman, hindi kayo scholar, hindi rin kayo cum laude. Pero hindi kayo nagpa-propaganda, hindi kayo nagfe-fake news, di ba? Di ba naiya si Castro, no? Si Attorney Claire Castro, ay pinagyabang niya yung pagiging UST scholar niya, no? Pinagyabang niya ang pagiging cum laude niya, pero hindi niya pinagyabang yung pagiging propagandista niya at saka yung pagiging fake news peddler niya. Di ba? Hindi niya pinagyabang yung pagiging attack dog niya. Dapat yun, sinama mo yun sa pagyayabang mo eh. Kung pinagyayabang mo yung mga positive sa buhay mo, ipagyabang mo rin yung mga negative. Pagyabang mo, yung tingin sa'yo ng maraming tao. Pagkakatandaan mo, yung sumuporta kay Bongbong Marcos, galing din niya sa mga Duterte. Di ba? Pero kami, hindi kami nagre-react sa sinabi mo dahil kami ay mga Duterte supporter, hindi. Dahil kaibigan namin si Atty. Libayan. Dahil may pagmamahal kami kay Atty. Libayan. Dahil may respeto kami kay Atty. Libayan. Alam mo kung bakit? Kung bakit wala kang ganon, Atty. Claire? Kasi yung pagkatao mo, kayang tapatan siguro ng pera. Yun yung nakikita ng marami. Dahil yung ginagawa mo, yan lang yung paraan mo para mapakain mo siguro pamilya mo. Yung kahit mawalan ka ng dignidad, siguro okay lang sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko kagabi sa mga taong nanonood, para ka lang din si Bongbong Marcos. You will never have the respect of the people. You will never have the love of the people. Pag natapos ang termino, again, sinabi ko na rin to kagabi sa live ko. Darating ang panahon na pag natapos ang termino ni Bongbong Marcos, tapos ka rin. Sa ngayon, pinapakinabangan ka pa rin nila. Kasi binabayaran ka nila eh. Pinapasweldo ka nila eh. Diba? So you're doing what they expect you to do. And you're doing a great job. Diba? But once they're done, you're done as well. Tapos ka rin. Diba? You will go back to being a nobody. So while every single spotlight nakatutok sa'yo, namnamin mo na. Kasi the soonest na natapos na pakikinabang sa'yo ng mga Marcoses at saka ng mga Romualdez, you're done. You're so done. Gaya nga ng sinabi ni Atty. Libayan eh. He will never initiate any disbarment case against you. And so do I. Pero hindi natin mapipigilan ng mga tao sa sobrang buwisit nila sa'yo, sa sobrang galit nila sa'yo, meron at meron magpa-file ng disbarment case sa'yo. Bakit hindi mo rin ipagmalaki yung mga bagay-bagay na shinare mo rin sa amin? Diba? Dapat pinagmamalaki mo rin yun, Atty. Claire. Marami ka rin tinatago sa sarili mong sa sarili mong baul. Pag yan nabuksan, kawawa ka. Diba? Ikaw lang naman nakakaalam nun eh. Yung mga tinatago mo sa sarili mong baul. Balik tayo rito kay Atty. Libayan. Hindi katulad mo na you forget what you say all the time. Sinasalungat mo yung sarili mo. With us, it's a different case. Kahit take 2 ako sa bar exam, okay, at saka University of Baguio lang ako, I don't forget. Maybe that's the difference between you and me. Diba? You have to remind people na ikaw ay cum laude. You have to remind people na taga-UST ka at one take mo lang yung bar exam. Ako,
I don't even have to tell them I'm a lawyer. See? Napakasimple lang ng sinabi ni Atty. Libayan, pero it will really give you a very big smack. Isang malaking sampal yun eh. Yung kailangan mo pang ipagyabang yung mga credentials mo sa law school. Samantalang si Atty. Libayan, which is true, no? Which is true. Every time we go out with Atty. Libayan, hindi naman malalaman ng mga tao siya si Atty. Libayan eh. Until tawagin namin siyang attorney or until somebody recognizes him. Wala pa yata kaming labas. Whether nasa korte kami o nasa labas kami kumakain, we're just having a great talk, we're just having a great lunch. No? And mind you, most of the time, ito ay pagmamalaki ko talaga to, most of the time nakasama namin si Atty. Libayan, he is the one who's paying for our meal. Kami nag-uusap, kami nag-aayaan, pero most of the time, he is that generous. Pag meron siyang libreng oras, he would pay for our meal. Did he even brag that? No. Hinawakan niya yung kaso namin ni Apoluna. Kahit single centavo, guys, never yan siningil. Never niya kaming siningil. Magpatulong ako dyan, attorney, may ganito. Pag may conflict sa schedule niya, pag hindi siya makasama, right away, sasabihin niya, meron din siyang aatenan na hearing. Pero never niyang inano sa amin na, ito yung appearance fee ko. Walang ganun. Walang ganun si Atty. Libayan. It's not because that he's like this, kaya ako siya pinaglalaban o nagre-react ako ng medyo may sama ng loob kay Atty. Claire Castro. Pero with Atty. Libayan, he's very makatao, he's a very humble man. Maprinsipyo. Hindi lang siya nagsasalita. Sabi ko nga, whenever you go out, Atty. Libayan is a different man pag nasa labas kayo. Para lang talaga kayo magkakaibigan. Never niya pinaramdam sa amin na siya ay isang abogado at kami ay mga fans niya. Walang ganon. Kung meron man kaming kakaiba na naramdaman, every time we go out with Atty. Libayan, yon ay tinuring niya kaming pamilya. Hindi niya kami tinuring na mga nakakausap lang niya o nanonood lang sa kanya. Ganon ka-warm si Atty. Libayan, even Atty. Magalong. Diba? Never niya pinagyabang, hindi naman kayo mga abogado, but you're giving legal opinion. Alam mo, most of the time, he even encourages us to talk. Pag nag-uusap-usap kami, yan, nila no nonsense, sila kaayos, sila ano. Tsaka come to think of it, pagdating sa usapan logic, pagdating sa usapang ganyan, hina-highlight niya yung mga tao. Kahit pa hindi abogado yan, kahit ano pa yan. Pero pag may nakikita siyang tama doon sa sinasabi ng mga taong yon, he would always praise those people. He will always make sure na i-shout out niya yung tao na yun. Diba? Kailan ba nang maliit ang tao si Atty. Libayan? Yan ang tanong. Kailan? May naalala ba kayo? Nakita mo yung diferensya doon? Nakita mo yung diferensya doon? Ako, attorney, kita-kita ko yung diferensya doon. Dahil galit ako sa mga taong mayayabang. I don't need those. You badly need it. Ngayon, kasi kailangan niya talagang i-brag yun eh. Bakit? Kasi yun lang meron siya eh. Na siya ay cum laude, na siya daw ay scholar ng UST, pero tingnan mo naman yung mga kabulukan na pinapakita niya at pinapakalat niya, di ba? Is that something na dapat maging proud ng UST? Di ba? Yung prominence nyo? Dapat nyo ba ika-proud yan? Na nag-produce kayo ng scholar, nag-produce kayo ng cum laude? Hindi naman naging top-notcher, pero pinagyayabang niya yung pagiging take one niya sa bar. Samantalang yung mismong yung naging top-notcher at take one sa bar, hindi man lang pinagyabang yan, UST rin. Bakit kailangan mong i-invoke yan lagi? Kasi yun na lang natitira sa kanya, di ba? Kailangan talaga. There's something wrong.
kasi ito mga kabatas natin, no, sabihin ko sa inyo, kapag tayo ba ay wala sa korte, o kaya hindi natin kailangan magpakilala bilang abogado, do you need to keep telling people that you're a lawyer? Alam mo, nakikita ko dyan, yung insecurity ni Attorney Claire, no? Yung insecurity niya sa katawan, na hindi niya nakukuha yung respeto, pagmamahal ng mga tao kay Attorney Libayan, hindi niya natatanggap. Whether or not you will agree with me on this one, hindi mo kailangan maging abogado para makuha mo. Hindi mo kailangan maging abogado, inhinhero, doktor, o kung ano pa man. I know a lot of people who doesn't even have any education, but they were able, no, to establish a certain level of respect, love, and admiration. Marami akong kakilala, guys, na hindi man lang nakatungtong o nakaapak ng high school. Pero kung paano ko nire-respeto si Attorney Libayan, kung paano ko hinahangaan, ganun din yung level na binibigay ko dun sa mga taong ganun. They don't need to brag na, ay hindi, high school graduate lang ako. Dina-downplay nila yung kanilang pagkatao, minamaliit nila yung kanilang pagkatao only because they were not able to get a very good education. We don't know why. Some of them have reasonable, kung bakit hindi sila nakatapos. Pero the way they think is way better than someone of sa kalibre ni Attorney Claire. Magbabayad ka sa jeep. Mama, bayad. Isang abogado. First taker. Scholar ng UST. Cum laude. Presidente ng IBP. Host ng mga programa. Diba? Cum laude at scholar sa UST. Wala naman discount yun. Bibili ka ng tokneneng. Hindi nga eh. May mga Pilipino pa na siguro may mga Pilipino, eto maniwala kayo sa hindi, no? May mga Pilipino na masasabihin ng yabang naman ito. Mas marami pang magsasabi ng gano'n kaysa mga Pilipino sabihin, uy, ang galing naman niya. It is very less likely that there are Filipinos who is going to praise someone who is gonna brag yung mga bagay-bagay sa buhay nila more than sa, alam nyo, ang mga Pilipino, mas gugustuhin nila na meron silang nakakasalamuhang humble na tao. Humble na well, it doesn't matter, no? Whether or not this person is a Filipino or not. Pero mas kinahangaan ng isang Pilipino ang humble na tao kaysa mayabang. Mama, bayad. Isang abogado. First taker. Cum laude at scholar sa UST. Why do you need to remind people that? Huh? Sabi niyo nonsense. Mama, bayad propagandista pa madaming views sa YouTube. Alam niyo kung bakit? Bakit nga? Hindi niyo sinasabi yan, ano? Di ba na nonsense? Ikaw, patay ka na naman, ka na naman. Bakit nga ba hindi niyo sinasabi yan, Attorney Claire Castro? Sabagay, hindi ka nga pala nag-jeep. Pero napupunta ka sa mga gasoline station, nagpapagas ka. Bakit di mo yung sabihin sa mga gasoline boy? O kaya kung nagpapaano ka, o basically yun yung ginagawa ng asawa mo, di ba? Masyado ka lang busy para ikaw pa gumawa niyan. Pero pwede mo rin namang sabihin yan, di ba? Sample lang. Every time you go out, when you buy food, when you pay, once nagkakaroon ka ng interaction sa kahit kaninong tao, sabihin mo na isa kang cum laude, first taker, one take lang sa bar, scholar ng USEC ka, o ngayon naging USEC ka pa, propagandista ka nga lang, attack dog ka nga lang. Diba? This is how people see you. This is how people perceive you. Wala kang kinaklaro. Kaya ang kapal na mukha mo to say na, batas with Attorney Claire, let's clear it with Attorney Claire. Wala kang kinaklaro. Diba? Ako naman ang atakihin mo, kaya si Kaayo. Balikan natin. Wala naman akong Hindi ko ini-invento yung mga ginagawa mo. Ikaw nag-iimbento niyan. Before tayo na-reach sa point na to, pinakita lang din namin. Kung di ka rin ba naman, imagine mo isa kang cum laude, scholar,
Tapos nung nagpe-present ka nung SONA ni PRRD na sinabi mo, gustong pababain ni PRRD sa 7 pesos ang kilo ng bigas. Samantalang malinaw na sinabi doon ni PRRD, gusto niya sanang umabot na mapababa pa niya. Hindi gawing 7 pesos pero mapababa pa niya up to 7 pesos yung kilo ng bigas. Napakalaki ng pagkakaiba, di ba? Pero ikaw lang nagsabi nun. Isang graduate ng UST, scholar, first take sa bar, pero nagpo-produce ng mga ganyang klaseng video. Tapos sinasabi mo, aalis na naman papuntang Kuwait si VP Sara Duterte na walang approved travel authority. Samantalang noong August 8, sinasabi mo, nasa Davao siya. Nakikiselebrate ng Kadayawan with the Davaoenos. Yan ang pinoproduce ng UST. Propagandista. Sinungaling. Fake news peddler. Samantalang siya rin na nagsasabi na dapat daw yung mga taong gobyerno ay hindi nagpapakalat ng maling impormasyon. Hindi, ano tawag sa'yo? Hindi ka taong gobyerno? Diba? Hindi ko nga maintindihan bakit hindi ka pa kinakasuhan ng Article 154 eh. Samantalang yung mga simpleng mamayan, yung mga simpleng, kinakasuhan ng Article 154. Pero ikaw, hindi ka kinakasuhan ng Article 154. Ilang videos mo na ba? Ang na-fact check ka nila Atty. Libayan at ni Kaayo. Dahil wala kang madepensa, sasabihin mo sinisiraan ka. Hindi ka sinisiraan. Kasi ikaw lang din naman nagsasabi nun eh. Ikaw lang din yun. Pina-fact check ka lang ng mga taong to. Ako nga, hindi na kita masyadong pinapansin kasi nakaka-umay ka na rin eh. Hindi ko nga pinapanood ang mga video mo. This is the first time that I watch your video eh. So, totoo nga yung sinasabi nila, nakakasuka ka. Kaya hindi ko masabi kila Gossip Central at saka kay Tita A, kay Tita Pretty na wag ka nang i-content eh. Pero hindi mo rin masisisi yung mga tao yun eh. Dahil kahit yung sukat-sukat na sila sa'yo, hindi rin nila pinapabayaan na mag-propagate ka na mag-propagate ng mga maling impormasyon. Diba? Wala rin naman pinagkaiba si Atty. Libayan sa kung paano niya tinatama si Raffy Tulfo, diba? Nung tinatama niya yung mga mali ni Raffy Tulfo, wala kang sinasabing sinisiraan niya si Raffy Tulfo. Nung tinatama niya naman yung mali mo, ang way of thinking mo, sinisiraan ka niya. Walang ganun. Ikaw sumisira na sarili mo, Atty. Claire Castro. Huwag mo isisi sa ibang tao yung ginagawa mo sa sarili mo. Dahil walang sisira sa'yo kundi ikaw lang. Sa totoo lang ha. People also watch her YouTube channel now. Bakit biglang umangat? Because they associate it as Ayusek. Ayusek pahayag. Ayusek vlog. And not an ordinary person's vlog. Diba? Sabi ni Janet 2.0, degree na lang meron si Auntie Claire. Si Attorney Claire, dignity wala ay. Totoo. Diba? I totally agree with what Ate Janet said. Degree na lang meron siya, dignidad wala ka na. Special dyan sa sugal na yan. Diba? You won't even make the proper stand. Kung anak mo ang nagsugal, nalulong sa sugal, of course, your story will be different. Yeah, syempre. Because it will be very close to your heart. Pero kapag driver lang ang nalulong sa sugal, wala siyang pakialam. Okay lang. Yeah, exactly. My gosh, di ba? Look at the double standards. Kapag magulang mo ang nalulong sa sugal, kapamilya mo ang nalulong sa sugal, you will be very angry for sure. Pero pag driver lang, because it's not close to home, it's not close to your heart, driver mo lang. What the heck? That's the very point naman kung bakit driver din yung ginawa niyang example. Because it's a stranger. He is a stranger. She is a stranger. You know, anyway, so I'm just gonna end my live here now.
Medyo mahaba-haba pa 'to. I know some of you already watched it. Mahaba-haba na rin yung video natin. The point here, at the end of the day, ikaw, Attorney Claire Castro, okay, you will be nobody. Sooner or later, you're gonna be nobody. You will be hated. Ngayon, you're just taking all the glory. You're getting all the support coming from the loyalists. I don't know how long you're going to take that, or how long they're going to stay with you, or how long you're going to pretend that you're a Marcos supporter, but definitely you're not. It's something na inamin mo yan sa hindi lang sa mga interviews mo, but even to us. 'Di ba? And kahit magkakaiba tayo ng kulay, no? Even you never supported the Marcos prior sa pagiging USEC mo. Wala kaming pakialam doon. Nirespeto namin yung ano mo. I even remember na you almost attacked me tungkol kay spokesperson Harry Roque. Imaginein mo, no? Kahit ako, na hindi ko nga kino-content yung kay Harry Roque. Na never ginawa sa akin ni Attorney Libayan or anyone from the Kabatas or Armado. Pero ikaw, I will never forget that na ginawa mo yun sa akin. Pero pinalagpas ko yun. I was in shock na parang bigla mo akong inano about kay Harry Roque na hindi ko nga siya kino-content. Hindi po lahat ng political issues or current issues interesado akong bigyan ng reaksyon. Lalong-lalo na kung sa tingin ko meron pa ako dapat mas malaman na mas malalim dyan. 'Di ba? This is even prior na tinulungan kami ni Attorney Harry Roque mag-file sa Supreme Court, no? Ang ginawa ng TRICOM sa freedom of speech. Alam mo, God is even good eh. Alam mo kung bakit? Kasi maraming opportunity na pwede tayong magkasalubong sa House of Representative eh. Pero hindi nangyari yun. Diba? Mabait pa rin sa akin ng Diyos. Mabait pa rin sa atin dalawang Diyos. Kasi pag nagkita tayo, sigurado hindi kita papansinin. Hindi ako plastic, hindi ako ipokrita, at lalong hindi ako showbiz. Tapos ngayon, gaganyanin mo si Attorney Libayan, then that becomes a different story. And one last thing, no? Tama rin naman yung sasabi ni Attorney Libayan. Even if magkakaiba kami ng opinion, never kami umabot sa sukdulan. Ayan, kami nila Journey. Diba? Kami nila Journey, magkakaiba. Journey is at one point, he was very much a Marcos supporter. Even Montemio. Pero never namin nagawa sa isa't isa na bastusin namin ng isa't isa. Only because magkakaiba kami ng sinusuporta ng pinapaniwalaan. At the end of the day, alam mo, nakita namin yung common ground namin. And we work together even if we have different opinions, no? On many aspects of politics. Yun yung tunay ng mga tao na irerespeto mo. Hindi gaya nito ni Attorney Claire Castro. Diba? Kaya nga nagiging marami ng questionable sa pagkatao niya eh. Anyway, that's her, no? Next time, Attorney Claire, kung ipagyayabang mo yung mga credentials mo, siguraduhin mo na it will make a stand sa pagkatao mo. Because really, pinagtatawanan ka na lang namin ngayon. Instead na ikatuwa namin na pinagyabang mo yung mga kesyo, ikaw cum laude, hindi. Mas lalo ka namin ikinaduduwan. Kaya naman dun sa mga barista, no, sa mga bar takers na ilang beses kumuha ng bar pero hindi nila ikinakahiya yung pagiging ganun nila. At lalong-lalong hindi nila minaliit. No? At talaga naman nakaka-believe dun sa mga tao na kahit sila ay one take lang at mas mataas pa ang nakuhang Latin honor sa'yo, never nilang ipinagyabang yung pinagyayabang mo. Sana, again, sa susunod, every time na meron kang panahon, no, na meron kang makaka-engage na tao, sabihin mo sa kanila yan, mga credentials mo. Tingnan natin kung hindi nila ikaw sagutin. Anong pakialam ko? Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo. Patuloy po natin supportan si Attorney Libayan dahil ilan na lang po ang mga taong gaya ni Attorney Libayan at saka ni Attorney Abayot na walang kayabangan sa katawan. At hindi kailangang ipagmalaki na sila yung mga abogado para lang sila ay igalang. I'll see you in the next video.